The Boss Husband. Credit to the author. 343 hanggang 50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ito ay isang direktang paglipad patungong Stonegate. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay makakasakay na si Justin sa business class, dahil siya mismo ang nag-book ng ticket sa halip na ang kumpanya. Pangalawang beses na niyang sumakay ng eroplano kasama si Joyce, ngunit hindi siya nagtatrabaho bilang stewardess sa pagkakataong ito. Nakatulog siya sa dibdib nito na parang tamad na pusa, hindi pinapansin ang mga kakaibang tingin na natatanggap niya mula sa mga tao sa paligid. Napabuntong hininga si Justin habang nakatingin sa business class na pagkain dahil wala siyang puwang na makakain nang nakahiga si Joyce sa kanyang katawan. Kung ang kanyang mga saloobin ay na-broadcast sa iba pang mga lalaking pasahero sa eroplano, ligtas na sabihin na handa silang lumipat ng kanilang pananghalian sa babae ni Justin. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa Stonegate. Dahil sa magkaibang time zone, hapon lang doon. Walang dalang bagahe ang dalawa. Naglalakad patungo sa exit ng airport, nagplano si Justin na sumakay ng taxi pauwi dahil dumating siya doon sakay ng bus kanina. Tanong niya, bakit hindi ka sumama sa akin pabalik? Iuuwi na kita pagkatapos nito. Umiling si Joyce. No need, it's not like I can't take care of myself. I know that you starved for the whole afternoon in the plane. You should quick go back to eat. Kaya gising ka buong oras. Dapat kitang parusahan sa pamamagitan ng pagpalo sa iyong puwitan, malungkot na sabi ni Justin. Nagpout si Joyce. Maghihiwalay na naman tayo. Hindi ko alam kung kailan ang isang walang pusong lalaki na tulad mo ay papayag na makipaglaro ulit sa akin. Kailangan ko pang humiga sa katawan mo ng ilang sandali. Natahimik si Justin. Siya ay nagkaroon ng pagnanais na dalhin ang sisiw na ito sa bahay, ngunit ito ay malinaw na magiging sanhi ng pagsabog ng isang malaking bato ng yelo, kaya ibinasura niya ang pag-iisip. Matapos yakapin ng buong pagmamahal si Joyce, umalis si Justin sa paliparan habang sumakay siya sa isa pang taxi. Dumating si Justin sa parking lot ng Yellow International upang kunin ang kanyang sasakyan bago magmaneho pabalik sa villa sa Dragon Garden. Hindi niya naramdaman na may kakaiba sa airport, ngunit gusto niyang magmadaling umuwi kapag nagmamaneho siya. Ang damdamin ng pananabik at kagalakan ay masyadong matindi, na naging dahilan upang matapakan ni Justin ang accelerator lalo na ng husto. Sa wakas ay naramdaman ni Justin na itinuring niya ang lugar bilang kanyang tahanan. Sa madaling salita, hindi niya namamalayan na tumingin sa dalawang babae sa bahay bilang kanyang mga kapamilya. Naalala niya kung paano niya pinilit ang kanyang sarili na sabihin ang diborsyo kay Marian mga 2 linggo na ang nakakaraan. Sa kasalukuyan, wala na siyang balak. Sa Japan, sa sandaling pinatay niya ang Peking 17, gamit ang sarili niyang mga kamay, sa wakas ay napagtanto ni Justin na hindi na mabubuhay muli ang mga tao pagkatapos mamatay. Ang sampal na natanggap niya mula kay Jane ay nagpaunawa sa kanya na tiyak na hindi siya dapat manatili sa nakapanlulumong nakaraan. Dahil napakahirap para sa kanya na isuko ang taong iyon sa kanyang puso, bakit ngayon pa niya ito ibibigay para sa hindi inaasahang hinaharap? Gayunpaman, kitang-kita rin ang problema sa kanyang harapan, paano niya babawiin ang kanyang mga sinabi, bago pakalmayan si Marian. Malamang, hindi siya luluha bago niya makita ang kabaong, hindi pa banggitin ang kanyang matigas ang ulo na personalidad. Mukhang mas mahirap para sa kanya na tanggapin siya ngayon kaysa noon. Tip ni Master, Bujien Guan kay Budaulay, hindi lumuha bago makita ang kabaong, tumangging kumbansihin hanggang ang isa ay nahaharap sa malungkot na katotohanan. Determinado. Hindi man lang niya sinasagot ang isa sa napakaraming tawag ko. Siya ba ay tahimik na pinutol ang lahat ng relasyon sa akin sa hinaharap? Habang iniisip niya ang mga problemang ito na nakakasakit ng ulo, dumating siya sa labas ng villa ng Dragon Garden. Magbasa ka bago ka magreklamo. Ito na ang huling kabanata ng linggo. Hindi mo na kailangang maghintay ng 2 araw, 14 na maagang kabanata ang magagamit sa 344. Paglabas ng kotse, binuksan ni Justin ang pinto gamit ang kanyang susi bago naglakad papunta sa living hall.
Ang lahat ng ito ay ginawa sa isang hindi kapani-paniwalang mabilis na paraan. Bagamat ipinaalam niya sa kanila na uuwi siya ngayon, nagulat ang dalawang babae na nanunood ng telebisyon sa bahay nang makita ang kanya biglaang pagsulpot. Gayunpaman, wala si Marian sa kanila. Sila ay sina Lucille at Yuna na nagpapahinga sa bahay. Ang dalawa ay nanunood ng Beijing Opera, habang si Yuna ay masayang humahambing. Nang makitang biglang pumasok si Justin sa bahay, si Yuna na nakalubog sa palabas sa TV ay tinapik ang kanyang dibdib habang nakangiting sumisigaw, "Young Master, napakalaking kaguluhan ang ginagawa mo. Uuwi ka tulad ni Sun Wukong na nagdudulot ng kalituhan sa langit." Tip ni Master, ang Sun Wukong ay isang sanggunian sa klasikal na nobelang paglalakbay sa kanluran mula sa ika-16 na siglo. Napakatingkad ng metapora ni Yuna. Kinakabahan, tumingin si Justin sa paligid habang pinagpapawisan siya. Tanong niya, nasaan si Marian? Dapat ay bumalik na siya ilang taon na ang nakalipas. Bakasyon pa ba siya? Nagtrabaho ba siya ulit? Nakaramdam ng kakaiba si Lucille na ang unang ginawa ni Justin sa pag-uwi ay tinanong ang kinaroroonan ni Marian habang siya ang unang nag-ulat ng diborsyo. Bakit isa siyang asawang namimiss ang asawa niya ngayon? Nagpunta si elder sister sa isang maliit na bayan upang mag-inspection sa isang pabrika. Sinabi niya na mayroong welga ng mga manggagawa, sabi ni Lucille. Kumunat ang noo ni Justin. Pabrika. Strike. Bumantong hininga si Yuna at sinabing, wala pang isang oras na umalis siya. Young Master, makikita mo sana siya kung umuwi ka ng mas maaga. Malabong naramdaman ni Justin na may hindi tama. Dahil ang Yellow International ay gumawa ng malawak na hanay ng mga produkto, natural na mayroong maraming mga pabrika. Gayunpaman, paano naging posible na kinailangan ni Marian, ang CEO ng Yellow, na personal na suriin ang pinakamababang antas ng pamamahala? Yuna, sabihin sa akin kung ano ang nangyari, sabi ni Justin. Tumango si Yuna, at ipinaliwanag sa kanya ang pangkalahatang sitwasyon. Isang pabrika ng damit sa 10 iba pang pabrika sa ilalim ng Yellow International ang naantala ang pagbabayad ng pamamahagi ng sahod bago ang Zenaiken New Year. Ang dahilan na ibinigay ng pabrika ay ang kakulangan ng pananalapi, dahil sila ay nagkaroon ng mga pagkalugi sa taong ito. Gayunpaman, karamihan sa mga empleyado ay tumangging maniwala sa kanila, at nagsimulang hamarang sa pamamahala, bilang karagdagan sa pagdulot ng mga problema sa mga pinuno ng distrito. Karamihan sa mga empleyadong ito ay mga migrante na dumating upang magtrabaho sa Stonegate. Nais nilang magdala ng pera pauwi para sa pagdiriwang. Wala pang isang buwan ang natitira bago magsimula ang Zenaiken New Year, habang hindi pa nila natatanggap ang kalahati ng kanilang taunang sahod. Ito ay natural na naging dahilan upang huminto sila sa pagtatrabaho. Si Marian ay orihinal na hindi kailangang harapin ang problemang ito, ngunit sinimula ng Yellow International ang kanilang pag-ikot sa pagtatapos ng taon na bakasyon. Ang ilang mga tagapamahala ng mga departamento ng marketing at human resource ay nagkataon na wala, habang ang iba ay hindi sapat na kwalipikado upang harapin ang mga naturang issue. Ang problema ay nalaman ni Marian. Pinag-isipan niya ang bagay na iyon at kalaunan ay nagpasya siyang pumunta ng personal para asikasuhin ang sitwasyon. Sa totoo lang, sinabi ni Miss Talia na pupunta siya doon ng mas maaga, ngunit sa ilang kadahilanan ay ayaw ni Miss na manatili sa bahay, kaya siya mismo ang gumawa ng gawain, walang magawang sabi ni Yuna. Hindi nais na manatili sa bahay. Ngumiti ng mapait si Justin. Hindi ba niya ako iniiwasan dahil ayaw niya akong makita? Isa pa, nagbakasyon siya kamakailan, kaya sinadya niyang maghanap ng dahilan para umalis ng bahay para layuan ako. Pumunta ba siya mag-isa? Tanong ni Justin. Sino pa kaya ang makakasama niya? Sinabi ni Miss na kaya niyang alagaan ito, kaya ang ibang mga supervisor ay hindi nang ahas na sumalungat sa kanyang kalooban, sabi ni Yuna. Medyo nababalisa si Justin. Ang kanyang pag-aalala para kay Marian ay higit pa sa inaasahan niya. Hindi man lang siya makaupo ngayon. Ang problema ng daan-daang galit na mga empleyado ng pabrika sa pinakamababang antas ay hindi isang bagay na kayang harapin ng isang dalagang tulad niya. Ang kabilang partido ay hindi mahusay na pinag-aralan. Hindi sila mga tuwiran ng maayos. Ang gusto lang nila ay pera, samantalang wala ng ibang mapag-usapan.
Kung ang problema ay madaling naasikaso, matagal na sana itong nalutas ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Bakit mapipilitin ang punong tanggapan na magpadala ng isang tao? Bukod dito, sa kabila ng pagkakaroon ng isang pambihirang isip sa mundo ng negosyo, ang kanyang emosyonal na katalinuhan ay malinaw na mababa. Kung hindi na niya kailangang ipagkatiwala ang gawain ng pagdalo sa bawat kaganapang panlipunan sa Departamento ng Relasyon ng Tao, at magkakaroon siya ng hit pa sa ilang mga kaibigan. Ang pakikitungo sa mga walang pinag-aralan, mararahas na mga tao sa isang lugar na puno ng mga tusong gawain ay mas mahirap para sa kanya kaysa sa paghakbang sa langit. Habang iniisip ito ni Justin, mas nag-aalala siya. Tinanong niya si Yuna, saang distrito pupunta si Marian? Oh, Guching District iyon. Aabutin ng 1 oras kung magde-drive ka roon mula sa Stonegate, ngunit hindi maganda ang pagkakagawa ng mga kalsada, at maraming maliliit na nayon. I bet aabutin mo ng 2 oras, sabi ni Yuna. Tumayo si Justin at sinabing, nag-aalala ako sa kanya. Mas mabuting sundan ko siya doon para tingnan. Yuna, huwag mo na akong hintayin para sa hapunan. Brother Gibson, pwede rin ba ako pumunta? Nag-aalala rin ako kay elder sister. Puno ng pag-aalala ang malaki at matubig na mga mata ni Lucille. Nag-isip sandali si Justin bago umiling. Hindi ako magiging komportable kung si Yuna ay mag-isa sa bahay. Mas mabuti na manatili ka sa kanya. Ikaw ay isang babae pagkatapos ng lahat, hindi ka magdudulot ng takot doon kahit na pumunta ka. Alam ni Lucille na totoo ang sinabi ni Justin. Hindi niya kayang ilabas ang kanyang espada at sumigaw, narito ang napakagandang pangunahing tauhang babae, lahat kayo ay dapat sumunod sa akin. Isa pa, hindi niya dala ang saber niya nang umalis siya sa bundok, kaya hindi na niya itinuloy ang pagtatanong. Ang BMW ni Justin ay may inbuilt na GPS system, habang natural na mayroon din ang kotse ni Marian. Kaya hindi nag-alala si Justin na mabaigo siyang mahanap siya. Kung bahagyang mas mabilis ang pagmamaneho nito, posibleng maabutin pa niya ito. Bago umalis, tinanong niya ang pangalan ng pabrika. Ito ay Guching Garment. Pagkatapos ay type ang address, umalis kaagad si Justin. Makalipas ang halos 20 minuto, nagmaneho siya papunta sa mga kalsada ng probinsya sa labas. Maraming intersection sa biyahe, kaya mahirap magmaneho ng mabilis. Ang mga tao at di-motor na sasakyan ay madalas tumawid sa kalsada. Sa paghusga sa kung gaano kakilala ni Justin si Marian, nahulaan niya na tiyak na hindi siya naglakas loob na magmaneho ng ganoon kabilis. Dahil dito, mas mataas ang pagkakataon niyang maabutin siya. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Justin ang tadhana sa pagitan nila ni Sister Lysander. Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minuto, pumasok si Justin sa isang rural na lugar sa gilid ng Stonegate. Sa harap ng isang maliit na supermarket, biglang napansin ni Justin na nakaparada doon ang pulang Bentley ni Marian. Ipinarada ni Justin ang kanyang sasakyan sa harap ng supermarket. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at hinanap ang paligid, ngunit hindi niya mahanap ang figure ni Marian. Habang nagpaplano siyang magtanong sa supermarket, isang matangkad na babae na tumatawag sa telepono na ang itim na buhok ay nakakalat sa kanyang mga balikat ay lumabas mula roon. Nakasuot siya ng beige na British-style coat at may hawak na brown na Gucci handbag. Isang matingkad na ngiti ang ipinakita ni Justin nang matuklasan niya ang pamilyar, hindi kapani-pani walang malamig na mukha, bago kumaway kay Marian. Si Marian ay may kausap sa telepono habang bahagyang nakasimangot. Nang mapansin niya ang biglang pagsulpot ni Justin, halos nakalimutan niyang magsalita habang nanigas ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang segundo, tinapos ni Marian ang tawag bago naglakad patungo kay Justin ang hindi nagsasalita. Nakatitig siya kay Justin, na parang may sinusubukang pag-aralan. Medyo nalilito si Justin nang siya ay titigan. Nakangiting awkward na sinabi niya, bagaman hindi ako pangit, hindi ko naman feel na sobrang gwapo ko rin. I'll feel proud if you look at me like this. Hindi pinansin ni Marian ang biro ni Justin. Malamig na tanong niya, sino ang nagtanong sa iyo na pumunta dito? Wifey Marian, paano ako magiging kalmado kapag nakikipag-usap ka sa grupo ng mga lalaki sa isang maliit na bayan? Matapat na sabi ni Justin. Mr. Gibson, please mind your words. Sino ang asawa mo ngayon?
Ang mga pisngi ni Marian ay parang hamog na nagyelo, habang ang kanyang tingin ay parang kutsilyo na tumusok sa mukha ni Justin. At saka, kung kaya ko silang makitungo o hindi ay wala sa iyo. We're merely a married couple tied by contract. We're getting divorced in a few months' time, you better keep your distance from me. Ayokong makita ka. Napahiya si Justin, ngunit hindi siya nagalit. Ito ang inaasahan niya. Diretsong tanong niya, hindi ka ba pupunta sa Guching District? Bakit ka huminto dito? Isipin mo ang sarili mong negosyo. Maaari kang bumalik ngayon, haharapin ko ang sarili kong mga problema, sabi ni Marian bago tumalikod at naglakad pabalik sa supermarket. Medyo nakaramdam si Justin na walang magawa. Inikat niya ang sasakyan at agad niyang nalaman ang problema. Natusok ng pako ang isa sa mga gulong sa harap ng Bentley. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi maiiwasan sa mga kalsada ng isang suburb. Hindi nakakagulat na hindi na maipagpatuloy ni Marian ang kanyang paglalakbay. Bagamat ang Bentley ay hindi maituturing na isang napakabihirang kotse, ang mga gulong nito ay hindi pa rin kayang ayusin ng kahit sinong mekaniko. Bukod dito, kahit na ang isang tindahan ng pag-aayos ng motorsiklo ay hindi kinakailangang naroroon sa maliit na nayon na kanilang kinaroroonan. Nagmamadaling lumapit si Justin at tinanong si Marian, nakipag-ugnayan ka na ba sa repair shop? Bagamat ayaw ni Marian na aliwin si Justin, hindi siya isang hindi makatwiran at baliw na babae. Kaya kapag nagtanong si Justin ng seryosong tanong, sasagutin niya ito. Malamig na sabi niya, nagpadala na si Danica ng isang tao para i-load ang kotse. How about you? After the car is brought away, are you going to stay here? Hihilingin ko sa isang tao na sunduin ako, malamig na sagot ni Marian. Bakit gusto mong magtanong sa iba? Nandito na ako, sabi ni Justin. Gusto kong puntahan si Guching. I'll bring you there. I can be your mini assistant in addition to a part-time bodyguard. Alam mo namang napakagaling kong lumaban, hindi makakalapit sa iyo ang mga iyon. Kinindatan ni Justin si Marian. Saglit na pinag-isipan ni Marian ang kanyang mungkahi. Hindi niya planong patawarin si Justin ng ganoon kabilis at masira ang yelo. Gayunpaman, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natatakot na magtungo sa isang mababang antas ng pabrika upang harapin ang libu-libong empleyado. Tiyak na nag-aalala si Marian tungkol sa isang marahas na pagsiklab. Kahit na naisip ni Marian na hindi magiging napakalaking tulong ni Justin, dalawang tao pa rin ang mas malakas kaysa sa isa. Kung wala si Danica sa kanyang bakasyon, tiyak na isasama siya ni Marian. Ito ay dahil lamang sa gusto mong sumama. Hindi kita pinilit na sumama sa akin, dagdag ni Marian. Ayaw niyang maramdaman ni Justin na kailangan niya ng kasama. Napangiti si Justin sa kanyang puso. Nakahawak pa rin siya sa pride niya. Sabi niya, oo, tama. Papasok ako bilang empleyado ng kumpanya, at hindi dahil sa mga personal na bagay. Kontento na ba si Boss Lysander? Alam ni Marian na nalantad ang kanyang mga iniisip. Namumula, malamig siyang ngumuso at tumalikod para takpan ang kakulaitan niya. Gayunpaman, pagkatapos niyang gawin ang aksyon, nagsimulang tumunog ang kanyang tiyan. Mabilis na dinaikit ni Marian ang kanyang tiyan. Agad siyang namula na naging sanhi ng sobrang pula ng kanyang mukha na nagbabantang sa isubog mula doon ng tubig. Damn it! Damn it! Bakit kailangan kong ipahiya ang sarili ko sa harap nitong lalaking ito ng maraming beses? Si Justin ay natigilan din. Nalaman niya kaagad na hindi nagtanghal-iyan si Marian bago umalis ng bahay. Nang makita ang kanyang malungkot na hitsura, ngumiti siya at sinabing, ano ang dapat ikahiya? Kahit na CEO ka at isang kagandahan, tao ka pa rin kung tutuusin. Kailangang kumain ng lahat, kung hindi ay sumigaw ang kanilang mga sikmura. Ito ay parehong low-ika kung sinong tao ang umutot. Mahigpit na kinagat ni Marian ang kanyang ibabang labi, at umaktong parang wala siyang narinig. Gayunpaman, medyo gamaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Hindi pa niya naramdaman ang ganitong kahihiyan sa harap ng isang lalaki. Nalantad ang kanyang mga pagtatangka na takpan ang kanyang sira na gulong at pagmamalaki, habang ang kanyang tiyan ay gutom na ito ay umungol. Ito ay masyadong nakakaawa. Hindi siya tinuwanan ni Justin.
Ang isang bagay na tulad nito na hindi gaanong mahalaga sa iba ay sineseryoso ni Marian na mataas ang pagpapahalaga sa sarili, lalo na sa harap niya. Kaya naman, maluwag siyang ngumiti at sinabing, pumasok tayo sa supermarket at kumuha ng pagkain. 345. Sino pa ang tagahanga ng interaksyon nina Justin at Marian? Ang supermarket sa maliit na nayon ay hindi ganoon kalaki. Mayroon lamang 3 stand sa kabuuan. Maliban sa pinatuyong tokwa at biskwit, mayroong mga instant noodles na maaaring makadagdag sa kanilang pagkain. Mayroon ding pinatuyong karne ng baka, ngunit ito ay ginawa mula sa hindi kilalang pabrika, kaya't hindi sila naglakas loob na subukan ito. Kumuha si Justin ng $100 note at bumili ng 7 hanggang 8 pakete ng instant noodles bilang karagdagan sa ilang pakete ng tuyo na tofu bago humingi sa may-ari ng tindahan ng isang kaldero ng mainit na tubig at 2 mangkok. Umupo sila sa tabi ng bintana habang naghahanda ng makakain. Dahil si Yuna ang nagluluto ng lahat ng pagkain ni Marian sa bahay, wala pa siyang instant noodles noon, kaya hindi siya nakialam, sa halip ay nagbukas ng isang pakete ng pinatuyong tofu. Bagamat kumakulom ang sikmura, dahan-dahan pa rin siyang ngumunguya dahil hindi siya tinuturo ang lumamo ng pagkain. Gumawa si Justin ng isang mangkok ng instant noodles bago gumawa ng isa pa, na may 2 pakete na magkasama sa pangalawang mangkok. Nansin ni Marian ang kanyang mga kilos at mabilis siyang pinigilan. Sapat na ang isang pakete. Bakit ka bumili ng napakaraming pakete? Ibalik ang mga natitira. Walang magawang ngumiti si Justin at sinabing, "Nako, Boss Lysander, sapat na ang isang pakete para sa iyo, ngunit kailangan ko ring kumain ng ilan sa mga ito." "Kumakain ka rin ba?" "Syempre, hindi pa ako nanananghalian," malungkot na sabi ni Justin. Tumigil sa paggalaw ang kamay ni Marian na nakahawak sa tuyong tokwa habang natulala siya sa mismong lugar. Maaga sigurong nakauwi si Justin, kung hindi ay hindi niya malalaman na pumunta ako sa Guching District. Siguradong nakarating na siya sa bahay noong tanghalian. Umalis ako ng bahay mahigit 1 oras na ang nakalipas, habang naabutan niya ako. Kung tutuusin mula sa bilis na ito, tiyak na wala siyang oras para kumain sa bahay. Ganun ba siya kaalala sa akin kaya hindi man lang siya nag-abalang punuin ang tiyan niya? Pakiramdam ni Marian ay namamanhid ang kanyang puso, habang ang kanyang mga pisngi ay hindi sinasadyang uminit. Natarante si Justin nang makita niyang biglang tumahimik si Marian habang nakatalikod sa hindi malamang dahilan. Inisip niya ang sarili niyang negosyo habang binubuksan niya ang mga pakete ng tuyong tokwa bago ilagay ang lahat sa kanyang mangkok para kainin ito kasama ng kanyang pansit. Matapos maluto ang noodles, nagsimulang kumain si Marian habang sinulyapan niya si Justin na niluluto ang kanyang noodles pababa. Bigla niyang naramdaman na ang bastos na kilos ng kapwa ay hindi na kasing kasuklam-suklam gaya ng dati. Matapos ang huli na tanghalian, dumating na rin ang trailer. Dahil hindi pamilyar si Marian sa mga ganitong pamamaraan, hinarap ni Justin ang mga ito sa ngalan niya. Nang sumakay si Marian sa kotse ni Justin habang naghahanda silang umalis, sa wakas ay napansin niya kung gaano katumpak ang mga salita ni Yuna, "Kailangan may lalaki sa bahay." Medyo matagal pa para makarating sila sa Guching District. Isang himala kung makakarating sila doon pagsapit ng gabi. Dahil off-peak hours, maraming taga-nayon ang pauwi pagkatapos magtrabaho, kaya medyo siksikan ang trapiko. Tiningnan ni Marian ang mga bisikleta at motorsiklo na siksikan habang namamanhid ang kanyang anit. Kung siya ang nagmamaneho, hindi siya mahihirapang magpatuloy. Pagkatapos ay tumingin siya kay Justin na nakaka-relax na pumipindot ng busina habang sumusubok pasulong, hindi maiwasan ni Marian na humanga sa husay sa pagmamaneho ng lalaking nasa tabi niya na wala man lang lisensya sa pagmamaneho. Siyempre, napansin ni Justin ang paminsan-minsang mga sulyap kay Marian. Hindi niya napigil ang mapangiti nang makita ang kaibig-ibig nitong hitsura na maingat na sumusulyap sa pagtatangkang manatiling patago. "Marian, magkasundo tayo." Bahagyang nanginginig ang katawan ni Marian. Malabo niyang naramdaman na sinadya siyang tawagan ni Justin para subukang pasayahin siya kapag nasa hainan siya, bago pa ulit-ulit na tumawag pagkatapos ibaba ang tawag. Bukod sa nakitang nagmamadaling pumunta si Justin para hanapin siya ngayon, naramdaman ni Marian na tila nagbago ang isip ni Justin. Hindi siya papayag na hiwalayan siya.
Gayunpaman, ngayong nakinig na siya sa kanyang pahayag, kinabahan si Marian kaya hindi siya makapagsalita. May sinabi ako kanina na maaring nasaktan ka. Alam kong galit na galit ka sa akin. Pakiramdam ko rin ay wala akong silbi dahil madalas akong nadidistract sa mga nangyayari sa paligid ko. May pinagdaanan ako sa Japan, feeling ko mas maganda kung magkabalikan tayo. Huwag na nating pag-usapan ang hiwalayan. Masakit talaga, di ba? Tumingin si Justin kay Marian nang may malaking pag-asa habang hinihintay itong magsalita. Naramdaman ni Marian na ang kanyang tibok ng puso ay napakabilis. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumahimik siya at ibinaling ang tingin sa labas ng bintana. Sinabi niya, gusto mo ng diborsyo dahil sinabi mo, at ngayon gusto mong makipagkasundo dahil sinabi mo. Ako ba ay isang manika na inaasahang susunod sa iyo sa lahat ng oras? Mayroon akong sariling mga iniisip. At saka, hindi pa tayo naging magkasundo noon, kailangan ba ng pagkakasundo? Nilunok ni Justin ang kanyang mga salita na sasabihin niya habang siya ay walang magawa. Alam niyang hindi pwedeng madaliin ang usapin. Kailangan niyang humanap ng isa pang pagkakataon para makausap itong muli. Gayunpaman, hindi niya alam na si Marian ay nakadama ng matinding panghihinayang pagkatapos sabihin iyon. Nagawa lang niya ang ganoong pahayag dahil sa kanyang pagmamalaki. Kung tutusin, kung nakinig siya kaagad kay Justin at naging asawa niya ng masunurin, parang gusto niya talagang makipagbalikan sa kanya, na mukhang mas mahina. Umaasa si Marian na maaaring muling magmakaawa sa kanya si Justin, o subukang payuhan siya. Mabuti pa kung ipapakita niya ang kalungkutan sa kanyang mga tingin. Gayunpaman, ang insensitive na taong ito. He actually acted like nothing happened and continued driving, not saying anything. Halos hindi na mapigilan ni Marian ang kanyang sarili na bigyan ng ilang sampal si Justin. Tatawagan niya akong Yimi dear baby, Yimi obedient wife, at babe Marian, buong araw kapag hindi ko siya kailangan na kumilos ng cheesy. Gayunpaman, sa isang mahalagang sandali, ang piraso ng kahoy na ito. Tumahimik siya. Habang pinag-iisipan niya ang bagay na iyon, nanggigigil ni Marian ang kanyang mga ngipin sa galit at puot. Magkasundo. Makipagkasundo sa sarili mo. Nang si Justin ay nagmamaneho, naramdaman niya na ang buong katawan ni Marian ay tila naglabas ng isang matalim na buto, malamig na aura, na para bang siya ay lubos na naasimilasyon sa kadiliman. Hindi siya naglakas loob na huminga ng napakalakas. Ininis ko na naman ba itong CEO na ito? Pero bakit? Nalungkot si Justin. Hindi na siya nang ahas na ilabas ang pagkakasundo sa paglalakbay. Hindi na sila muling nag-usap pagkatapos nito sa loob ng sasakyan. Takip silim. Makarating sila sa pabrika ng damit sa Guching District. Takip silim na nang makarating sila sa pabrika ng damit sa Guching District. Umiihip paminsan-minsan ang malamig na hangin sa tiwangwang na mga lansangan. Bagamat malapit sa Stonegate ang Guching District, mas maraming dayuhan ang pansamantalang nananatili doon dahil hindi maganda ang lokal na seguridad at pamantayan ng pamumuhay. Ngunit ang lokal na pamahalaan ay nakolekta ng maraming kita sa buwis, dahil mayroong medyo maraming mga pabrika doon. Ang ganitong lugar ay hindi magiging masyadong masigla. Dahil dito, natarante si Marian, isang bata babae sa lungsod. Nang ay parada ang sasakyan sa labas ng main entrance ng Guching Garment, kitang-kita ng dalawa ang ilang tent na nakalagay sa tabi ng mga dingding. Marami sa mga tao ang nakasuot ng luma at sira-sirang damit habang kumakain sila gamit ang mga mangkok na porselana. Ang mga ulam nila ay niluto pa sa tabi ng kalsada gamit ang barbecue grills. Maraming mga banner ang nakasabit doon na may mga salitang tulad ng hindi etikal na pabrika na nagpapaantala sa sahod ng mga empleyado, at Yellow International ay isang sinungaling. Ininsulto pa nga ng ilan sa kanila si Marian mismo. Ang mga tao sa paligid ng pabrika ay maliwanag na mga manggagawa na dumating upang hilingin na bayaran ang kanilang sahod. Namutla si Marian nang tingnan niya ang sitwasyon. Alam ni Justin na hindi maganda ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Si Yellow ay ipinamana sa kanya mula sa kanyang lola, na isang business empire na pinaghirapan niyang mapanatili. Bilang may-ari ng Yellow, ngayong natanggap na niya ang mga insultong ito, wala itong pinagkaiba sa pagkakaroon ng sampal sa mukha. Hanggat nalutas ang problema, babawiin nila ang kanilang mga salita.
Ang mga taong ito ay hindi masyadong pinag-aralan. Intuitive lang nilang ipinapahayag ang kanilang galit. Naniniwala ako na hindi nila sinasadyang saktan ang sinuman. Huwag masyadong mag-alala tungkol dito, payo ni Justin. Hindi siya sinagot ni Marian. Huminga siya ng malalim habang nakapikit, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki mula sa telepono. Parang nalilito siya. Sino ito? Ako si Marian. Walang sagot sa napakatagal na panahon. Sa wakas, tumawa siya at sumagot, so si Boss Lysander. Hihihi. Nagulat ako. Pwede ko bang tanungin kung para saan ang personal na tawag ni Boss Lysander? Liam Wu, bilang direktor ng Gucci, sasabihin mo ba sa akin na maayos na ang lahat? Malamig na tanong ni Marian. Sumagot ang lalaking tinatawag na Liam, Boss Lysander, wala akong solusyon para dito. Kahit gaano pa kalaki ang problema ng mga manggagawa, tao lang ako at hindi ang Diyos ng kayamanan. Kung may pera ako, ipinamahagi ko ito sa kanila, ngunit talagang walang pera sa pabrika. Kung may pera o wala ay hindi mo desisyon. Ipunan kaagad ang mga pangunahing tagapamahala sa pabrika. Nasa labas ako ngayon, sabi ni Marian. Boss Lysander, nasa labas ka ng pabrika. Halatang natigilan si Wu Lianzo. Hindi nagtagal, sinabi niya, akala ko may mga department head na bababa para lutesin ang problema. Hindi ko inaasahan na darating si Boss Lysander ng personal. Paano pa maaantala ang problemang ito? Pero Boss Lysander, kung makita ako ngayon ng mga trabahador, babasagin nila ako ng laryo hanggang sa mamatay. Nawasak ang sasakyan ko kahapon. Boss Lysander, bakit hindi ka pumunta sa Gucci Hotel ngayon? I'll wait for me the managers there. I will wait for me the managers there. Ganun din si Lysander. Ngumuso si Marian sa pang-aalipusta. Hindi mo maaaring ipamahagi ang pera, ngunit kayang-kaya mo akong i-treat para sa isang pagkain. Liam, hindi ko kailangan na bilhan mo ako ng pagkain. Hilingin sa iyong accountant na ipadala ang lahat ng mga account sa aking email. Maaari nating laktawan ang bahagi ng pagkain. Huwag na. Boss Lysander, bihira ka lang pumunta sa ganoong lugar. Magpakita ka, at pag-usapan natin itong mabuti. Ang pera para sa pagkain ay galing sa sarili kong bulsa. Wala itong kinalaman sa pabrika. Sana mapuntahan kami ni Boss Lysander. Parang agrabyado si Liam. Alam ni Marian na siya ay magiging masyadong walang awa kung tatanggihan niya muli ang kanyang kahilingan. Siya ay isang empleyado sa ilalim ng kanyang kumpanya kung tutuusin. Bilang resulta, tinanggap niya ang sinabi niya, sige, huwag kalimutang hilingin sa iyong accountant na ipadala sa akin kaagad ang mga detalye. Ay, gagawin ko na. Magkita tayo mamaya sa hotel. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Liam, at masayang nangako sa kanya. Mangyaring suportahan kami sa Patreon na magbasa ng hanggang 14 na kabanata ng maaga. Kaya, nabalitaan ko na gusto ninyong mga araw-araw na release. 346. Ito ay dapat na isang malaking hotel, ngunit ito ay isang 3 palapag na restoran na matatagpuan sa sulok ng isang kalye. 2 malalaking parol ang nakasabit sa harap ng pinto, habang ang pulang carpet ay puno ng mantsa. Dahil ito ay matatagpuan sa tapat mismo ng isang agricultural market, ang hangin ay napuno din ng amoy ng hilaw na isda. Nakaramdam ng pagkasuklam si Marian sa paglabas ng sasakyan. Kahit nakasimangot siya ay hindi siya umimik. Kasama si Justin, pumasok siya sa hotel. Nakasuot ng kulay abong suit, naghihintay si Liam sa may hagdanan sa tabi ng sala. Nang makita si Marian, katulad ng karamihan sa mga tao, ang kanyang tingin ay natigilan saglit bago siya tuluyang nagpakita ng isang palakaibigang ngiti. Welcome here, Boss Lysander. Nakakapanghinayang wala ni isang presentable na restaurant sa isang maliit na distrito na ganito. Wala na akong choice kundi yayain si Boss Lysander na kumain sa maliit na tindahan na ito. Boss Lysander, pasok na tayo. Napansin ni Liam si Justin na sumusunod sa likod ni Marian, ngunit hindi niya ito pinansin dahil napagkamalan niyang si Justin ay katulong ni Marian. Nagpakawala siya ng magiliw ng ngiti at tumango kay Justin. Ang isip ni Marian ay abala sa eksenang nasaksihan niya kanina sa pabrika.
Hindi niya nakitang kaaya-aya si Liam, kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig sa buong oras. Pagdating sa pinakamalaking kwarto sa ikalawang palapag, may 4 na lalaking nakaupo sa loob na formal na nakadamit. Isa-isa silang ipinakilala ni Liam kay Marian. Sila ang deputy director na ang presidente ng union na si Zane Wang, ang accountant na si Homer Mace at ang assistant ni Liam, isang binata na tinatawag na Little Brown. Ang mga taong ito ay mukhang magaspang, ngunit si Marian ay hindi masyadong nagulat dahil malamang na sila ay lumaki sa isang lugar. Binati niya sila sa simpleng paraan, at ipinakilala si Justin bilang kanyang driver at personal assistant. Ang malaking mesa ay higit pa sa sapat upang mapagyan ang 6 na tao. Si Marian ay nakaupo sa pangunahing upuan, habang sina Justin at Liam ay nakaupo sa tabi niya. Mr. Mace, handa na ba ang mga account na hiniling ko? Tinanong ni Marian si Homer pagkaupo. Natigilan si Homer, na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. The accounts for this year's operation at the factory. Di ba kanina pa kita tinawagan? Nakalimutan mo na siguro. Tinitigan ni Liam si Homer na hindi nasisiyahan. Sinampal ni Homer ang kanyang ulo. Nahihiyang sinabi niya, pasensya na, Boss Lysander. Ako. Masyado akong na-excite at agad akong sumugod ng ipaalam sa akin ang pagdating mo sa isang maliit na lugar tulad ng sa amin para inspection. Panigurado, ipapadala ko kaagad sila sa iyo pagkatapos kumain. Sumimangot si Marian, ngunit hindi nagpatuloy. Boss Lysander, bagamat mahalaga ang trabaho, kailangan pa rin nating tapusin ang pagkain na ito. Kumuha si Liam ng 2 bote ng brand new Zen-Icon liquor ng brand Mautai. Malaki ang posibilidad na dinala niya ang mga ito sa kanyang sarili, imposibleng ang isang lugar na tulad ng hotel na ito ay nagbebenta ng alkohol na ganoong kalidad. Bagamat si Marian ay hindi mahilig sa alak, at higit na kinasusuklaman ang matapang na alak, umiinom pa rin siya ng kaunti. Masyadong malupit kung hindi siya magbibigay ng mukha sa unang pagkakataon niyang makaharap ang mga manager na ito ng mababang antas ng pabrika. Dahil dito, hindi siya napigilan ni Marian sa pagbuhos ng alak sa 2 baso. Nakangiting tinanong ni Liam si Justin, Assistant Gibson, gusto mo rin ba ng baso? Kinawayway ni Justin ang kanyang kamay na may ngiti. Inabot niya ang baso ni Marian at kinuha ito. Sabi niya, iinuman ko ang kay Boss Lysander para sa kanya. Kailangan niyang tingnan ang mga account ngayong gabi at mag-isip ng mga solusyon para malutas ang mga isyu sa pabrika. Isa pa, hindi mahilig uminom ang Boss Lysander natin, tama ba? Hindi inaasahan ni Marian na si Justin ay sobrang nagmamalasakit na uminom para sa kanya. Tiyak na marami siyang dapat harapin sa gabi. Kaya, tumango siya at sinabing, hindi pa huli ang lahat para uminom pagkatapos harapin ang mga problema. Kukuha lang ako ng ilang simpleng kagat habang binibigyan mo ako ng briefing tungkol sa sitwasyon ng pabrika. Napangiti ng awkward si Liam. Sige, iinom tayo mamaya. Matapos mapuno ng iba ang kanilang baso ng alak, nagsimula silang kumain ng 6. Napansin ni Liam na si Marian ay nakatitig sa kanya nang hindi kumakain ng marami. Katulad nito, ibinaba niya ang kanyang chopsticks at sinabing, Boss Lysander, hindi kami masisisi dito. Alam mo rin na ang industriya ng fashion ay hindi maganda ang performance nitong mga nakaraang araw, lalo na ang mga pabrika ng damit tulad ng sa amin. Bagamat madalas kaming mag-order, maraming mga customer ang hindi mabayaran ang kanilang pagbabayad sa kredito kahit hanggang sa katapusan ng taon. Higit pa rito, ikaw ay nakakakuha ng higit sa daan-daang mga trabaho. Mga empleyado, pagtatayo ng tirahan at kantin bilang karagdagan sa pagbili ng iba't ibang insurance na lahat ay may malaking halaga. Yellow is a legitimate business. We cannot just refuse to sign employment contracts with the others, di ba? Kapag napirmahan na ang kontrata, maraming pera ang kailangang bayaran. Sa factory namin, karamihan sa mga empleyado ay babae. Itong mga dayuhang babaeng ito ay hindi talaga nagsasanay ng contraceptive measures. Basically a few women would get on maternity leave every month in the factory. At this place,
We don't impose to the management of mga mamamayan kung ma-expose tayo online, maaapektuhan din ang imahe ng gobyerno. Bukod sa lahat ng ito, namuhunan kami sa pagpapakain ng napakalaking bilang ng mga tao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi gumagawa ng ninanais na mga resulta. Mahigit sa kalahati ng aming mga kredito na inaalok ay hindi pa nababayaran. Nabayaran namin ang kalahati ng kanilang taunang sahod ngayong taon, ngunit hindi namin makayanan ang kalahati pa, hindi banggitin na kami ay nasa utang pa rin mula sa bangko. Paano namin nais na iwanan ang mga empleyado dahil gusto ko lang ang mga empleyado? Nadahan-dahan naming babayaran sila kapag bumalik kami sa landas sa susunod na taon, gayunpaman, tumanggi silang umuwi ng walang pera kahit na ano, at nagrebelde pa nga sila sa kotse ko. Habang nagrereklamo si Liam, itinaas ni Justin ang kanyang baso bilang toast kay Little Brown, ang assistant ni Liam. Mukhang hindi nag-e-enjoy ang director ng factory mo. Ngumisi si Justin. Sa pagbabalik sa bansa, hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon si Justin na subukan ang alak na Mautay. Ang lasa ay talagang mahusay. Medyo maitim ang balat ni Little Brown, habang ang kanyang accent ay mula sa Hilaga. Oo, talagang mga douchebag ang mga taong ito. Hindi ba $20,000 lang ang utang natin sa kanila? Gusto nilang ipagdiwang ang Zen-Icon New Year, pero gusto rin nating gawin ito, tama ba ako? Pinigil ni Justin ang kanyang pagtawa. Tumango siya, sinabi niya, may katuturan ang sinabi mo. Tumawa ang maliit na si Brown na tila may iniisip. Tinanong niya, Assistant Gibson, ano ang pakiramdam mo ngayon? Anong ibig mong sabihin paano? Nakangiting tanong ni Justin. Masama ba ang pakiramdam mo? Masayang tanong ni Little Brown. Hinaplos ni Justin ang kanyang templo. Pakiramdam ko, medyo mataas ang alcohol content nitong alak. Bakit parang gusto kong matulog ngayon? Oo, Assistant Gibson, magpahinga ka lang kung nahihilo ka. Magiging maayos din ang lahat, tuwang-tuwa si Little Brown. Matapos pakinggan ang hinaing ni Liam, si Marian ay mukhang napakalamig. Ang kanyang titig ay maaaring ganap na mag-freeze ng kanyang katawan sa yelo. Liam, parang hindi ko na kailangang tingnan ang mga account ngayon. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga, o pakiramdam mo ba ay talagang matalino ka? Lahat ng mga bagay na binanggit mo ay mga regular na gastusin sa operasyon ng pabrika. Sinabi mo na ang mga pagbabayad sa kredito ay hindi maaaring makuha. Sa palagay mo ba ay hindi sila natatakot na mademanda, at ang pag-unlad ng pabrika na ito sa simula ng taon ay iodine manda? Sobrang overestimated ang budget natin, pero nabaon ka pa rin sa utang. Sasabihin mo ba sa akin na ginamit mo lahat ng perang binigay ko sa iyo pambili ng milk powder para sa mga buntis na empleyado? Malamig na tanong ni Marian. Nanigas ang mukha ni Liam. Nagmukha siyang walang magawa sa ilalim ng mapanuksong tingin ni Marian. Sa sandaling ito, mukhang natuwa si Liam. Itinuro si Justin na nasa tabi ni Marian, sinabi niya, Boss Lysander, tingnan mo. Mukhang masama ang pakiramdam ni Assistant Yang. Natigilan si Marian bago ibinaling ang kanyang ulo para tingnan, at nakita niya si Justin na tahimik na nakahiga sa mesa na natutulog. Justin, anong nangyayari sa'yo? Tinulak ni Marian ang braso ni Justin, ngunit hindi siya tumugon sa anumang paraan. Mukhang hindi siya natutulog, pero sa halip ay nawalan siya ng malay. Sa katutubo, naramdaman ni Marian na may mali. Ibinalik niya ang kanyang ulo upang tingnan muli si Liam. Naglagay siya ng malisyosong tingin. Tulad ng paghanga sa isang bihirang kayamanan, tinitigil niya si Marian mula ulo hanggang paa sa walang kahihiyang paraan. 347. Ang malisyosong tingin ni Liam ay nagbigay daan kay Marian na maunawaan ang sitwasyon. Uminom si Justin ng isang bagay na katulad ng mga pampatulog. Ito ay isang bitag na binalak noon pa man. Ang maliit na si Brown na nakikipag-inuman kasama si Justin ay naglakad patungo sa labasan ng silid at nagbantay doon, upang harangan si Marian sa pag-alis. Ang Deputy Director at Union President ay nagsiwalat din ng perverted look.
Sakam, tinitigan nila ang magandang mukha at dibdib ni Marian. Kuya, masyadong mainit ang sisiw na ito. Nalilibang pa rin tayo sa napakagandang sisiw. Mag-aatubili ba tayong umalis sa hinaharap? Nakangiting tanong ni Homer bago dinilaan ang kanyang mga labi. Dapat lang natin siyang itali at dalhin sa atin. Kumuyam ang ngipin ni Marian at galit na tumingin sa iilang tao. Hindi naman sila ang mga empleyado ng pabrika, di ba? Sa paghusga mula sa mga agresibong hitsura na kanilang ipinakita, maliwanag na hindi sila mga intelektual na maaaring pamahalaan ang isang malaking pabrika. Hindi katakataka nang si Homer Mace ay hilingin na iharap ang mga account, siya ay mukhang walang alam. Isa siyang peking accountant. Napansin mo lang ba ito? Medyo huli na. Buong pagmamalaking tumayo si Liam at ginamit ang isang braso upang suportahan ang kanyang katawan sa mesa habang ginagamit ang isa sa pag-aayos ng kanyang buhok. Marian, ikaw mismo ang pumunta sa amin. Matagal na sana akong tumakas kung nagpadala ka lang ng isang tao. Gayunpaman, dahil personal kang pumunta rito, mas mabuti pang mag-enjoy ako. Nanginig ang puso ni Marian. Pilit niyang itinulak si Justin na nasa tabi niya, umaasang magising ito. Gayunpaman, direktang bumagsak si Justin sa lupa at nanatiling walang malay. Walang silbi. Nadroga siya. Matulog siya ng kahit isang oras o higit pa. Ikaw dapat ang walang malay, pero who knew this idiot would drink the liquor on your behalf? Well, it's great either. Alin man sa inyo ang mahimatay ay bagay sa amin. Nang makitang naglakad si Liam patungo sa kanya, mabilis na tumayo si Marian at umatras ng 2 hakbang. Maingat, tumingin siya sa kanya at sumigaw, Liam, kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay na hindi nararapat, sisiguraduhin kung makukulong ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Haha! Prison! Isang masamang ngiti ang pinakawala ni Liam. Pagkatapos ko sa iyo, ilalabas ko kaagad ang aking mga kapatid sa bansa. Paano ka pa magkakaroon ng oras upang mahuli ako? Kaya ang pera ay ninakaw mo. Sa wakas ay naunawaan ni Marian kung bakit hindi na ipamahagi ang mga sahod, hindi pa banggitin ang napakaraming kita na nawala sa hangin. Bahagi lahat ng plano ni Liam na tumakas sa ibang bansa. Bagamat hindi alam kung saan siya pupunta, basta't nakaalis siya ng tahimik, mahihirapan na talaga siyang mahuli muli. Higit pa rito, maliwanag na matagal nang nagpaplano si Liam para sa kanyang pagtakas. Baka nagtayo siya ng pundasyon sa ibang bansa. Ito ay higit na magpapababa sa posibilidad ng kanyang pagpapauwi. Ngumuso si Liam sa pang-aalipusta. Bitch, kung hindi dahil sa iyo, hindi na namin kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib para magnakaw ng pera at makatakas. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ito ay karma. Napunta sa aking mga kamay sa wakas. Sa wakas ay nakaramdam ng takot si Marian nang mapansin niya ang masamang tingin ni Liam. Kahit gaano siya kalmado, dalaga pa rin siya kung tutuusin, hindi pa banggitin na madalang siyang masangkot sa mga sosyal na kaganapan. Sa pagharap sa apat sa mabangis na kasamang ito, hindi na makatayo si Marian habang nanlambot ang kanyang mga binti. Ano lang ang ginawa ko na naging dahilan ng pagkamuhi mo sa akin? Hindi naintindihan ni Marian ang kanyang intensyon. Bakit niya sinasadyang puntahan ako? Logically speaking, dahil nasa kanya na ang lahat para umalis, dapat kanina pa siya tumakas. Bakit siya nagstay dahil narinig niyang darating ako? Ang mga mata ni Liam ay napuno ng matinding galit. Nagpakita ng masamang ngiti, tinanong niya, gusto mo pa bang kumilos na walang alam? Pag-isipang mabuti kung paano mo tinatrato ang aming pamilya 3 taon na ang nakakaraan. 3 taon na ang nakalipas. Pinag-isipan ni Marian ang nakaraan. Nakakunot ang noo niyang sinabi, binili ko ang Clouds Garment na pagmamay-ari ng pamilya mo 3 taon na ang nakakaraan, at pinalitan ko ito ng Gucci Garment para mapasailalim sa Yellow International. Pero masasabi ba iyon na dahilan kung bakit galit ka sa akin? Bitch! Anong alam mo? Sigaw ni Liam. Alam mo ba na ang Clouds Garment ay itinayo ng aking lolo kasama ang kanyang mga kapatid sa kanilang henerasyon? Mula pa noong bata ako, nasaksihan ko ang aking lolo at ama na nagsusumikap para sa pagawaan at nagkasakit sa proseso. Ang aking lolo ay nangolekta ng mga maliliit na bato upang gawin ang pebble walkway sa pabrika.
Ang puno na nakatayo sa pabrika ay pinalaki ng aking ama at kami. Para mapangalagaan ang negosyong ito ng maayos. Nagsumikap ako ng husto upang matiyak na ang pabrika na ito ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon, saka ko lang mararamdaman na karapat-dapat ako para sa mga pagsisikap ng nakaraang 2 henerasyon. 3 taon na ang nakalilipas, noong hindi pa gaanong gumaganda ang ekonomiya. Napilitan akong kumuha ng pautang ng ilang milyong bucks, para makakuha ako ng cash flow para makapagpatuloy ang negosyo. Ano ang tungkol sa iyo? Bilang isang marangal na CEO ng Yellow International, sinamantala mo ang iyong koneksyon sa lokal na pamahalaan at mga bangko upang bigyan ang aming mga pautang ng presyon, upang pilitin kaming sumanib sa mababang antas ng mga pabrika ng Yellow International. Kung hindi, hindi ka titigil sa pag-abala sa amin. Bakit hindi ka nagtayo ng sarili mong pabrika kung gusto mong paunlarin si Yellow? Bakit kailangan mong lumunin ang negosyong ito na itinayo sa ibabaw ng pawis at buhay ng ating pamilya? Nadungisan ba ng aso ang konsensya mo? Alam mo bang pumunta lahat sa bahay namin ang mayor at party committee secretary dahil gusto ng gobyerno na magkaroon ng magandang relasyon sa iyo, at pinilit ang tatay ko na sa wakas ay magpasya na ipasa ang pabrika sa Yellow International. Noong taon ding iyon, namatay ang aking ama mula sa kanyang sakit. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na huwag makipag-ugnayan sa iyo dahil hinding-hindi kita matatalo. Tama, tiyak na hindi kita matatalo. Sa lipunang ito, kung sino ang pinakamayamang patakaran. Hanggat si Yellow ay gustong mamuhunan at magpalawak, kasama ang maliliit na opisyal sa ating pamahalaan. Pero paano kung ganoon nga? At the end of the day, isa ka pa ring halimaw na lumulunok ng buto kasama ng karne. Galit na galit si Liam kaya namula ang kanyang mukha. Sa wakas, ngumiti siya ng nakakahiya. Nagkamali ako. Paano magiging halimaw ang isang magandang babae na tulad mo? Sa nakalipas na 3 taon, naisip ko ang lahat ng posibleng paraan para itago ang halos kalahati ng lahat ng pera. Hindi na kailangang sabihin, kinuha ko pa ang taon na ito. Ang halaga ng pera ay sapat na upang hayaan akong mamuhay ng comfortable sa natitirang bahagi ng aking buhay sa ibang bansa. Ikaw ang naging dahilan upang mawalan ng puri ang pamilya Wu. Napilitan kaming magtrabaho sa ilalim ng iyong mga paa. Sa bandang huli. Mga kamay. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, kinalma ni Marian ang kanyang sarili, habang ang kalungkutan ay lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi ito ang iniisip mo. Sabi ni Marian. Ikinalulungkot ko ang pagkamatay ng iyong ama. Maniwala ka man o hindi, noong nagpasya akong bilhin ang pabrika ng iyong pamilya, ang naisip ko ay isang maliit na negosyo ng pamilya tulad ng sa iyo, na walang pag-unlad, tulad ng isang lamok na walang ulo, ay mas mahusay na sumailalim sa Yellow International, upang isama sa aming pamamahala. Gayon din, kung gusto kong magtayo ng sarili kong mga pabrika, hindi lang ako mag-aaksaya ng katulad na mapagkukunan, hindi lang ako mag-aaksaya ng mapagkukunan ng iyong pabrika. Mawawala ng negosyo kung magtatayo tayo ng sarili nating pabrika. I only tried my best to rationally invested. I didn't thought that the leaders and banks here will treated you that way because of a sentence I said. That really was not my intention. I didn't force you guys to sell your factory. It's their fault for doing it, I was completely unconscious of their doing. Humph, kalokohan. At the end of the day, kung hindi dahil sa iyo, bakit ganyan ang pakikitungo ng mga walang hiyang opisyal sa pamilya natin? Galit na sigaw ni Liam. Ngunit dapat ay napansin mo kung paano umuunlad ang pabrika sa nakalipas na 2 taon. Kasunod ng rutang pinlano ko, ang bilang ng mga empleyado ay higit sa quintupled. Ang mga kita ng pabrika ay tumaas mula sa ilang milyon hanggang daan-daang milyon, hindi pa banggitin ang Gucci Garment na ang pinakamalaking tagagawa ng damit sa distrito. Hindi ba ito ang gusto ng iyong mga ninuno? Tanong ni Marian. Tumawa si Liam. Tanga ka bang pipi o nagdadrama ka lang? Gucci clothing. Ang gusto ko, ng lolo ko, at ng tatay ko ay Clouds Garment. Clouds Garment. Pag-aari iyon ng pamilya namin. Gusto namin ang pride namin, hindi ang mga kinakalawang mong makina o walang kwentang pagawaan.
Bilang isang anak, nang nasaksihan ko ang sarili kong ama na lumuhad sa harap ng direktor ng isang bangko, alam mo ba kung ano ang nararamdaman mo para lang kumita ng pera? Bitch, naiintindihan mo ba lahat ng sinabi ko? Ang kanyang mga salita ay nagpalaki kay Maria ng kanyang naluluha na mga mata. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano pabulaanan ang tila walang katotohanang mga pahayag na ito. Ang dami nang nagkomento sa kabanata kahapon. Una kong binalak na 348. Sa sandaling ito, naubusan ng pasensya ang 3 tao na naglalaway pa nang makita si Marian. Kuya, bakit mo pa kinakausap ang layaw na babae na ito? Wala naman siyang alam. Mas mabuti pang kunin natin siya ngayon bago tumakas. Hindi na ako makapaghintay. Bulalas ni na may masamang ngiti. Tumingin si Liam kay Maria na umatras sa sulok. Nakangiting sabi niya, idiot, sa tingin mo ba makakatakas siya? Go and do her if you guys want ta. Ayos lang din kung gusto nyo sabay-sabay. Tatabi lang ako at masasaksihan ko ang ekspresyon ng magandang CEO na ito na halos kasing yaman ng bansa. Hahaha. Tignan mo ang higpit ng pagkakasara ng mga hita niya. Posibleng virgin pa siya. Swerte tayo. Handa akong ipagpalit ang araw na ito sa loob ng 10 taon ng aking buhay. Nang makitang papalapit sa kanya ang 2 lalaking sina Homer Mace at Zane, wala nang ibang maisip si Marian. Tumingin siya sa paligid para mag-isip ng paraan para makatakas. Pinag-iisipan pa niyang tumalon pababa mula sa bintana. Gayunpaman, nasa ikatlong palapag siya, magiging may kapansanan siya kung hindi siya mamamatay. Ang pagiging may kapansanan ay mas mabuti kaysa sa kontaminado ng mga maruruming taong ito. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa likod ni Liam. Hoy, ang dami mo. Paawain mo siya sa lahat ng gusto mo, at asar ka kung balak mong tumakas sa ibang bansa. Bakit mo iniisip ang babae ko? Hindi mo ba ako pinipilit na huminto sa pag-arte ng tulog? Nagulat, ang 4 na tao na kanina ay nakatutok kay Marian ay biglang lumingon nang marinig ang boses. Si Justin, na orihinal na nakahiga sa lupa, ay dahan-daang tumayo. Ang anumang pagkahilo o abnormalidad ay hindi makikita sa kanyang mukha, na tila ayos lang siya. Sa kasalukuyan, siya ay nakapout ng walang magawa. Ikaw. Bakit mo? Nauutal na sabi ni Homer Mace habang nakaturo ang kanyang daliri kay Justin. Bakit ang bilis kong nagising, yan ba ang gusto mong itanong? Ngumiti si Justin sa isang walang pakialam na paraan. It's mainly because the drugs you guys buy has already expired, so it's quite ineffective. Isa pa, grabe kayong umarte. Kahit anong tingin ko sa inyo, wala kayong lahat na manager, but gangsters instead. Ang mga mukha nyo ay sobrang tan na katulad ng mga nagtatrabaho sa kalye. Kumusta ka na accountant na nakaupo sa opisina buong araw? Sakupin mo siya. Kinabahang inutusan ni Liam ang 3 na hawakan si Justin. Kasama si Little Brown na nagbabantay sa pinto, lahat sila ay sumugod sa pagtatangkang habulin si Justin. Gayunpaman, natural na walang magawa ang mga taong ito kay Justin. Inaasahan, bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng sampal bago bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay dahan-daang naglakad si Justin patungo kay Maria na ang noo ay nagbuga ng malamig na pawis. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, sinabi niya, siguro natakot ka. Ayos lang ngayon. Nandito pa rin ako. Sa wakas ay muling namulat si Marian. Bagamat na-curious siya kung paano biglang nagising si Justin, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag nang mapansin niya ang sitwasyon, na parang naglalakad lang siya sa pintuan ng impyerno. Ayos lang ako. Agad na inalis ni Marian ang kanyang mga kamay mula kay Justin. May pagdududa, tumingin ito sa kanya at nagtanong, hindi ka naman nahimatay kanina, di ba? Sinadya yun, di ba? Dahil alam ni Marian na si Justin ay may kakaibang background at kakayahan sa pakikipaglaban, nagtaka siya kung bakit siya nadala ng droga kanina. Nang maisip niya ito, naisip niya na naloko na naman siya. Napakamot ng ulo si Justin sa likod ng kanyang ulo.
Gusto ko lang makita kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Kahit na naisip ko na nakakaawa sila. Gusto ko lang makuha ang pera mula sa kanila at hilingin sa kanila na umalis. Gayunpaman, pakiramdam ko ay mas praktikal na ilagay sila sa bilangguan. Habang nagsasalita si Justin, tahimik na naglakad si Liam patungo sa pinto at gustong tumakas. Gayunpaman, natural na hindi siya hahayaan ni Justin na magtagumpay. Sumiksik nang hindi napapansin ni Liam, sinipa ni Justin ang kanyang binti upang i-flip siya bago muling maglunsad ng isa pang sipa. Bagamat hindi masyadong nakakasira ang kanyang mga sipa, nahimatay pa rin si Liam. Hindi na nagulat si Marian tulad ng dati nang makita niyang muli ang nakakatakot na lakas ng taong ito. Pagtingin sa apat na hinimatay na lalaki, bumantong hininga siya at sinabing, "Iwan mo na lang sila dito. Tatawag ako ng pulis para hawakan sila. Si Danica at Lawyer Sawyer na ang bahala sa batas." Pagkaraan ng isang oras, sa pamamagitan ng pagtawag sa mga pulis, inaresto ng mga lokal na opisyal ang lahat ng apat na mababa ang loob na tao. Nakipag-ugnayan pa sila sa kanilang mga superior para imbestigahan ang maling paggamit ng pondo ni Liam. Si Liam ay hindi isang mataas na antas na kriminal. Ang kanyang plano ay ipinahayag na natapos na medyo katawa-tawa. Gusto niyang kunin ang malaking halaga ng perang nakolekta niya at dalhin ito sa Myanmar mula sa Yunnan Province. Sa isang bansang tulad ng kung saan ay kontrolado ng militar, lahat ay maaaring gawin sa pera. At saka, hindi siya opisyal ng gobyerno. Ang bansa ay hindi makipag-ayos sa kanyang repatriation. Dahil personal na tumawag ng pulis si Marian, nabalisa ang mga namamahala sa Guching District. Dapat banggitin na ang Yellow International ay may 3 hanggang 4 na iba pa kumpanya na nakaset up sa lugar na iyon maliban sa Guching Garment. Napakalaki ng kita sa ekonomiya na nagmumula kay Yellow. Hindi sila mangangahas na inisin ang diyosa ng kayamanan na ito. Bandang alas 8 ng gabi, sa wakas ay nakilala ni Marian ang mga tunay na tagapamahala ng Guching Garment. Ikinalulungkot ng mga taong ito ang ginawang pagbabante ni Liam sa kanilang kaligtasan sakaling ihayag nila ang kanyang plano. Umaasa silang mapapatawad sila ni Marian, at payagan silang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Marian sa kanilang kahilingan. Nang walang pag-aalinlangan, ipinagpalit niya ang mga pangunahing tao sa administrasyon na nagpasimula ng pagbabago sa pamamahala sa loob at labas. Naunawaan ni Justin ang kanyang intensyon. Kung tutuusin, wala sa mga taong ito ang lihim na nag-react sa maruming gawa. Hindi lamang sila dapat nabanta sa pamamagitan ng karahasan. Dapat may iba pang dahilan. Posibleng nakatanggap sila ng bahagi ng pera. Bilang resulta, ang pagpapaputok sa kanilang lahat ay ang tamang hakbang. Matapos harapin ang mga problema, halos alas 10 na ng gabi. Ang natitirang mga pamamaraan kasama ang pagwawasto ng pabrika at pamamahagi ng sahod ay hindi isang bagay na maaaring maluta sa loob ng isang araw. Nang si Marian, na halatang pagod na pagod, ay pumasok sa kotse ni Justin, madali niyang nasabi na may makapal na patong ng maitim na ulap na nakapalibot sa kanyang katawan. "Uuwi na." "Oo." Mahinang sagot ni Marian. Pagkatapos noon, wala nang maririnig na ingay. Tahimik siyang umupo sa front passenger seat na parang isang ice sculpture. Nilalamig siya na para bang hindi siya humihinga. Dahil gabi na, maayos na ang traffic. Walang masyadong sasakyan at tao na nagpapahintulot kay Justin na magmaneho ng napakabilis. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, hindi siya hiniling ni Marian na magdahan-dahan, ngunit tahimik na nakaupo doon ng walang pag-iisip. Tumingin sa kanya si Justin at sinabing, "Iniisip mo pa rin ba ang sinabi ni Liam kanina?" Hindi alam kung narinig siya ng maayos ni Marian. "Ah," sabi niya. Parang kumpirmasyon at tanong ng sabay. "Alam mo ba kung bakit hindi ako bumangon at agad silang sinampal ng malinaw kung narinig na pinapagalitan kanya?" Tanong ni Justin. "Hindi ka ba naawa sa kanya?" Tanong ni Marian. Bahagyang ngumiti si Justin habang hindi niya tinanggihan ang tanong niya. Parang kinakausap niya ang sarili niya, sinabi niya, "Sa totoo lang, sa pananaw ni Liam, tiyak na marami siyang dahilan para kamuhian ka. Ang ating etniko ay nagkaroon ng libu-libong taon ng kasaysayan sa mundong ito.
Maraming bagay na inaakala nating maluwalhating tradisyon ang unti-unting itinatapon at iniwan. Gayunpaman, karamihan sa ating nakatanim na kalikasan ay sadyang hindi malilimutan, tulad ng ating karangalan at karangalan. Sa maraming pagkakataon, mararamdaman ng mga tao mula sa mga kapitalistang bansa tulad ng Amerika, na ang ating mga tao ay may mga hibla ng sangkatauhan kapag sila ay pumunta rito. Ito ay dahil mayroon tayong mga bagay na inaalagaan natin, halimbawa, ang ating mga kapamilya, ang ating ancestral home at ang ating bayan. Ang lahat ng ito ay kadalasang hindi napapansin sa mga mauunlad na bansa. Maraming mga tao ang hindi nagmamay-ari ng isang bahay sa buong buhay nila, lalo na sa nangungunang pabrika ng huliyang. These things are more valuable than money. So at that moment, I actually felt it wasn't something significant kapag pinagalitan ka niya. Of course, it was merely weighted through my values. Tahimik na lumingon si Marian para tingnan si Justin. Sa madilim na sasakyan, ang kulay kahel na ilaw ng BMW ay sumisinag sa mukha ng lalaki na tila hindi kapani-pani walang pamilyar sa kanya. This average-looking face in fact moved her when he calmly narrated his views. Hindi napigilan ni Maria na magtanong, so ano ang gusto mong sabihin? It's actually not something that can be considered mind-boggling. Baka sobrang down ka lang, na nakalimutan mo na. Naramdaman ko lang na ang ginawa mo ay talagang nagdulot ng pagdurusa sa pamilya ni Liam. Kasabay nito, hindi mabilang na mga pamilya ang lubos na nagpapasalamat sa iyo. Napag-isipan mo na ba? Itong mga trabahador na dumarating dito ay hindi masyadong marunong. Wala rin silang gaanong koneksyon. Sa kakaibang lungsod na ito, kahit sa maliit na suburb na ito, sila ang minorya. Hindi ito ang kanilang bayan. Wala silang mga kapamilya dito, at wala rin silang bahay dito. Ang iba sa kanila ay walang legal na pagkakakilanlan. Ang mga taong ito ay nagsisikap lamang na mabuhay, o kahit na magsimula ng isang pamilya. Kailangan nila ng trabaho para sa mga iyon. Ang orihinal na pabrika na pag-aari ng pamilyang Wu ay tiyak na hindi makakapagtrabaho ng libu-libong empleyado ng sabay-sabay. Ang mga taong iyon ay nakakuha lamang ng isang matatag na trabaho dahil nakuha mo ang pabrika at pinlano ang pagpapaunlad nito. Nakita mo ang sitwasyon sa labas ng pabrika kanina. Dinala nila ang kanilang buong pamilya doon para lamang sa 6 na buwang sahod. Ang katotohanan na sila ay may hawak na mga porselana na mangkok upang makakain sa tabi ng kalsada ay nangangahulugan na sila ay ganap na isinuko ang kanilang dignidad, sa pag-asang makuha ang kapital para sa kaligtasan na nararapat sa kanila. Para sa kanila, hindi sapat ang social security na ibinibigay ng bansa. Dahil hindi sila mahusay sa pamamahala, ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian ay ang sundin ang isang tao na maaaring magbigay sa kanila ng matatag na trabaho at manguna sa kanila upang ipagpatuloy ang pagpapalago ng kumpanya. Ikaw ang taong kayang gawin ang dalawang iyon. Kaya, ang ginagawa mo ay talagang tumutulong sa maraming tao. Bagamat ang pamilya Wu ay talagang minamaltrato, ang iyong pagkilos ay talagang nakatulong sa mas maraming tao. Iba't ibang masalimuot na emosyon ang lumitaw sa mga mata ni Marian. Parang lumiwanag siya. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan niya, na bihirang mangyari, at nagtanong, sinisikap mo bang pasayahin ako? Nagkibit balikat si Justin. I'm just voicing out my thoughts. Lahat ng tao ay may mabuti at masamang side. Hindi lang tayo makakapag-focus sa isa. Walang perpekto, di ba? Habang nagsasalita siya, agad na kinuha ni Justin ang pagkakataon. Mataas ang pag-asa, tinanong niya, Babe Marian, sa tingin mo ba ay may kabuluhan ang sinabi ko? Sa palagay ko oo. Halimbawa, noong sinabi kong gusto kitang iwan kanina, tiyak na may mali sa utak ko. Tulad ng pagkuha ng pabrika, lahat ay may kalamangan at kahinaan at walang ganap. Walang sino man ang makakagawa ng lahat ng perpekto. Pretuhin mo lang ang mga salitang sinabi ko bilang umutot na nagkalat na tayo. 349. Sa pagkakataong ito, hindi sinubukan ni Maria na magsabi ng anumang masamang bagay, nang marinig ang kahilingan ni Justin ng pagkakasundo. Siya ay kumilos ng mas kalmado kaysa dati, kumpara sa binanggit ni Justin kanina. Gayunpaman, saglit na tinitigan ni Marian si Justin.
Pabirong tanong niya, ganun ba? Dahil sinabi mong walang ganap, at lahat ng tao ay nagkakamali, paano kung gusto mo akong hiwalayan muli sa hinaharap pagkatapos kong pumayag? Kapag sinabi mong natatakot kang masaksihan akong mamatay o isang bagay na tulad niyan, hihintayin ko ba na muli mong sabihin na wala ng ganap? Ito. Bakit mangyayari iyon? Walang ganap, iyon ang sinabi mo, sabi ni Marian sa isang inosenteng paraan. Napakuno ang noo ni Justin habang ang kanyang noo ay naglalabas ng malamig na pawis. Bakit parang lagi akong naghuhukay para sa sarili ko? Mabangis na inilibot ni Marian ang kanyang mga mata kay Justin. Tanungin mo lang ako pagkatapos mong pag-isipang mabuti. Hindi ako isang basura na maaaring isantabi kung gusto mo. Itinatapon mo ako at sinusundo kung kailan mo gusto. Kahit na ayaw mong masira ang pagsasama, hindi ko talaga susundin ang iyong mga desisyon. Nakikiusap ako sa iyo na pag-isipan ito ng mabuti. Makikita ang pait sa mukha ni Justin. No need. Dear, naging close na tayo. Kahit ang address ng bahay natin ay iisa lang at nakatira tayo sa iisang palapag. Pero napakawalang awa mo pa rin. Bahay ko yan. Galit na sumigaw si Marian. Walang ganap. Maaaring dumating ang araw na hindi ako walang awa kung maganda ang aking kalooban. Sa kasalukuyan, walang pumipigil sa akin na maging walang awa. Ito ang itinuro mo sa akin. Pagkatapos magsalita ni Marian, tumalikod siya at nagsimulang hindi pinansin si Justin. Nakakunot ang noo ni Justin habang nagmamaneho siya. Ang kanyang isip ay isang ganap na gulo. Walang kamalay-malay, bumalik siya sa lungsod ng Stonegate. Nang muling lumiwanag ang kanilang paligid, sa wakas ay nabawi ni Justin ang kanyang kamalayan. Pagmamaneho pabalik sa kanyang lugar, umasa lamang siya sa kanyang instinct. Ligtas pa rin ito kahit na iba ang iniisip niya. Nang magmaneho ang kotse sa distrito ng negosyo, napansin ni Justin na bagamat naghapunan siya, hindi siya kumakain ng maraming pagkain bilang resulta ng paglalaro ng nahimatay na papel sa harap ng 4 na tao. Kasalukuyang walang laman ang kanyang tiyan. Naalala niya na si Maria na kasama niya, ay hindi pa kumakain. Tumingin siya sa oras. 10:30 na ng gabi, ngunit medyo marami pa rin ang mga restaurant na nag-ooperate kahit walang masyadong customer. Siguradong hindi siya makakain sa bahay. Kahit pa pumayag si Yuna, ayaw ni Justin na gisingin siya para magluto ng hapunan. Bilang resulta, pinaandar ni Justin ang kanyang sasakyan sa isang underground parking area. Napansin ni Marian at nagtanong, bakit ka nagparada dito? Siyempre para mag-dinner. Ilang kagat ka lang kanina. Hindi ka naman matutulog na walang laman ang tiyan, di ba? Tanong ni Justin. Sa katunayan, nakaramdam ng gutom si Marian, ngunit hindi niya inaasahan na makakasama kami ni Justin sa gabing ito. Bagamat mayroon siyang kakaibang pakiramdam sa puso, natural na hindi niya ito ipinakita. Habang naglalakad sa mga lansangan, dahan-daang naghahanap si Justin ng angkop na restaurant. Napakaasikaso niya na para bang naghahanap siya ng mahalagang kayamanan, habang si Marian ay malungkot na sumusunod sa likuran. Kung ikukumpara sa ibang mag-asawang magkasamang naglakad, tiyak na kakaiba ang hitsura ng dalawang ito. Bukod dito, dahil hindi natakpan ni Marian ang kanyang likas na kagandahan, nakatanggap siya ng hindi mabilang na mga tingin mula sa mga dumadaan. Dahil dito, nagkaroon ng gana si Marian na magmadali upang makipag-usap kay Justin. Masyadong awkward. Hoy, tapos ka na bang maghanap? Piliin mo na lang kung alin. Hindi mapigilan ni Maria na magreklamo. Biglang huminto sa paglalakad si Justin. Nakangiting lumingon, sinabi niya, first time kong pumunta sa isang maayos na restaurant para maghapunan kasama ka. Kailangan kong maingat na pumili ng isa, para kapag binalikan ko ang alaalang ito ay magiging maganda. Natigilan si Marian. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Justin. Isang maayos na restaurant. Sa wakas ay napansin ni Marian na halos 6 na buwan na ang nakalipas mula noong una silang nagkita. Bagamat hindi sila maituturing na intimate pair, madalas silang magkita. Makalipas ang mahabang panahon, ang dalawa na ikinasal lamang sa batas, ay hindi nagkaroon ng maayos na pagkain na magkasama noon.
Ang tanging pagkakataon na kumain sila ng magkasama ng walang iba, ay sa maliit na tindahan kung saan siya dinala ni Justin upang kumain ng crayfish. Gayunpaman, hindi ito makikita ni Justin bilang isang tamang restaurant. Regarding sa move date nila noon, cakes lang ang pinagsamahan nila pagkatapos, na hindi naman masasabing kainan. Medyo nahihiya rin si Justin. Out of nowhere, sinabi niya, "Actually noong naghanap ako dati ng restaurant, marami akong naisip. Hindi talaga ako magaling na lalaki. Pakiramdam ko ay makatwiran para sa iyo na tretuhin mo ako ng ganito." Habang nagsasalita siya, napansin ni Justin ang isang restaurant na naghahain ng lutuing hangbang. Naisip niya na ang uri ng magaan at sariwang pagkain ang dapat na gusto ni Marian. Dahil wala masyadong tao sa loob, medyo tahimik ang paligid. Nang hindi nagre-react sa abstract na tingin ni Marian, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Pumunta tayo doon, mabilis bago sila magsara." Silang dalawa ang mga huling customer ng restaurant, ngunit ngumiti pa rin ang server at dinala ang dalawa sa isang mesa sa tabi ng bintana bago kinuha ang kanilang order. Alam ni Justin na si Marian ay hindi mahilig mag-order ng pagkain. Kaya, nag-order siya ng mga isda ng songsaw, longjing prawn, gladiolas, at steamed pork na may tuyong gulay, bago niya hiniling sa kusina na maghanda ng kanilang pagkain. Nakaupo ang dalawa sa magkabilang gilid ng mesa na magkaharap. Hindi nila alam kung ano ang pag-uusapan. Si Marian ay palaging isang tahimik na tao. Nakayuko ang kanyang ulo, hindi siya nakaramdam ng hindi komportable dahil sa katahimikan. Gayunpaman, sa sandaling tumahimik si Justin, ang kanyang isip ay napuno ng iba't ibang mga nakaraang kaganapan, kabilang ang maliliit na bagay sa pagitan ng dalawa. Ang mapusok na halik na parang pandikit at pintura sa pub na sinundan ng matagal na pagkakasalubong sa gabi. Sa balkonahe ng kafe kung saan tinatrato niya ang kamatayan na parang wala habang hinihiling niya itong pakasalan siya. Ang tiyaga at kawalan ng kakayahan na nakaharap sa kanyang walang awa na ama. Ang kanyang cuteness ng palihim na ngumunguya ng malagkit na rice ball sa sickbed. Ang kanyang walang takot kapag tumayo para sa kanyang empleyado. Ang kanyang mga trick upang pilitin siya sa kamiting sa trabaho. Gayon din ang kanyang hindi natitinag na kalidad at lamig habang pinapawi ang kanyang mga kalaban. Gayon din ang kanyang kabaitan at pagmamahal sa mga bata. Gayon din ang kanyang kapalaran na mabigat na pasanin bilang karagdagan sa kanyang nahihirapan, natitised, nag-iisa, ngunit nakakulong sa sarili na anino. May mga nagsabi na ang mga babae ay parang diamante. Bago maging pulido, hindi malalaman ng isa ang kanyang tunay na kinang. Biglang napansin ni Justin ang kanyang iniisip noon ay medyo katawa-tawa. Si Marian ay maaaring maging Marian lamang. Hinding-hindi siya ang ibang tao sa isip niya. She was one of a kind, tulad ng walang dalawang diamante sa mundo na may eksaktong parehong pattern pagkatapos mamodelo. Napakakomplikado niya na walang makakaintindi sa kanya, ngunit sa parehong oras ay pahirapan ka sa pag-iisip tungkol sa kanya sa lahat ng oras. Siguro, kahit siya ay hindi alam na ang ilang mga relasyon sa mundo ay walang simula, ngunit mga dulo lamang. Habang nagmumuni-muni si Justin sa nakaraan, nakahain na ang ilang pinggan. Itinaas ni Marian ang kanyang chopstick para kurutin ang isang maliit na gladiolas bago ito ipasok sa kanyang bibig at nguyain. Nang makitang si Justin ay tahimik na nakatingin sa kanya sa buong oras, bahagyang namula kanyang mga pisngi. Buti na lang at walang masyadong tao sa restaurant, kaya hindi siya masyadong awkward. "Anong nangyari sa'yo? Magsimula ka ng kumain. Di ba sabi mo nagugutom ka?" Napatitig si Marian hanggang sa nakaramdam siya ng hindi komportable, lalo na dahil sa lumalakas na emosyon na makikita sa mga mata ni Justin. Nag-aalala, naisip niya, nagpapasya ba siya? Huminga ng malalim si Justin. Mataimtim, sinabi niya, "Marian, bagamat sinabi kong walang ganap, sa palagay ko may ilang mga bagay na nakatakdang mangyari, kahit na hinding-hindi magiging ganap." "Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng lalaki sa tingin mo ako?" Tanong ni Justin na may mahinang ngiti. "What I mean is,
hindi bilang isang babaeng nakatira sa iisang bahay, hindi bilang superior sa kumpanya, at syempre hindi bilang isang babaeng nahulog sa kama dahil sa isang aksidente. Judging solely from the perspective of a woman, what kind of a man do you think I am? Bahagyang nanginginig ang kamay ni Marian na may hawak na pares ng chopstick. Hindi niya nagawang hawakan ang mga ito ng mahigpit, at naging dahilan upang mahulog ang mga ito sa mesa. Tahimik, tumingin siya sa same time na tingin ni Justin, sinusubukang pagdugtungin ang sinabi nito. 350. Inaasahan ni Justin na mananatiling tahimik si Marian. Hindi niya maiwasang kutsain ang sarili. Kung ayaw mong sabihin, ako na mismo ang sasagot. Nag-isip sandali si Justin. Para bang inilalarawan niya ang isang taong walang kaugnayan sa kanya, dahan-dahan niyang sinabi. Hindi tulad mo, wala akong pribilehiyong lumaki kasama ang mga magulang. Wala akong ideya kung sino ang nag-iwan sa akin, o nang iwan sa akin. Sa madaling salita, hindi pa ako nakakakuha ng magandang pagpapalaki noon, lalo pa ang pagkilala sa aking mga ninuno o pinagmulan. Kung hindi dahil sa karanasang natamo ko na maaaring hindi kailanman makatagpo ng mga ordinaryong tao, I would be nobody, like you were impressive in the hand. Ipinanganak na nagbigay daan sa iyong maging CEO ng isang multinational na kumpanya sa sandaling nagsimula kang magtrabaho. Hindi naman ako gwapo at hindi man ako masasabing pangit kapag nakatayo ako kasama ang isang dilag na tulad mo, para lang itong outer shell ng emerald ore na naghihintay na mahubaran. Walang makakapansin sa presensya ko. Pagdating sa educational background ko, to be completely honest, I have never attended school before. Yung certificate ko from Harvard for Sedley binigay sa akin. You may not believe this, but I never touched that thing since I entered the company. I heard you skipped a grade in school, I don't even know what means that. Naniniwala ako na ang aking ambisyon ay medyo hindi gaanong mahalaga. Kung ang pagkain at paghihintay sa kamatayan ay mabibilang-bilang isang ambisyon, kung gayon naniniwala ako na ang akin ay bahagyang mas mahusay kaysa doon, gusto ko pa rin yakapin ang mga dilag habang kumakain ako. Kamag-anak sa isang negosyanteng tulad mo na nagbibigay ng libu-libong trabaho at tumutulong sa paglago ng ekonomiya, ako ay talagang isang hamak. Ngayon, pag-uusapan ko kung paano ko tinatrato ang mga relasyon. Magiging tapat ako sa iyo. Sa mga taon na nag-abroad ako, hindi mabilang ang mga kasuklam-suklam na bagay. Maraming babae ang makakasama ko sa isang araw. Sa mga araw na wala ako sa mood, may ilang babae pa rin sa paligid ko. Pagkabalik ko sa bansa, binalak kong tumira pagkatapos maghanap ng babaeng tame time kong makakasama habang buhay. Pero hindi ko alam na makakasama kita, kasama ang ilan pang mga babae na hindi ko mapaglabanan. Masyado akong malambot ang puso, at walang kwenta at the same time. Hindi ko talaga alam kung paano ko sila tatanggihan. Labis na sakam sa pagtatapos ng araw. I like each and every one of them, so I'm not willing to abandon any of them. In the past 6 months, I've been doing things na hahamakin ako ng ibang lalaki. I have a wife like you around me, but I'm still messing around with other women outside. This is not a psychological problem. I'm not the kind of person who's so desperada, and fail to fall to people. Madali, at ako ay hinamak. If I have to talk about my other weaknesses, sobrang dami talaga. Wala akong pera, ang sahod ko ikaw ang nagbabayad. Wala akong sasakyan o bahay, pareho mong tinutupad. Iniisip ko na mag-sleep buong araw. Baka masyado akong busy noon kaya hindi ako willing gumawa ng seryoso ngayon. Gusto ko lang mag-relax at maglaro ng computer games. Feeling ko, mas lalo mo akong babaliin sa pagsasabi nito. Hindi ko iniisip kung gaano kahirap ang pamumuhay ko ngayon. Ganito ang gusto kong magpalipas ng oras. Hindi ako magpapahamak sa ibang tao, pero kung gusto mong may magawa ako paminsan-minsan, siguradong matatapos ko ang gawain ng perpekto. Pero, hehe, tinatamad talaga akong gumalaw sa sarili ko. Habang nagsasalita si Justin, huminto siya saglit para ayusin ang sarili. Pagpapatuloy niya sa pagsasalita, sa palagay ko hindi ko na kailangang sabihin kung ano ang aking magaling.
Ang mga bagay na tulad ng pakikipag-away ay nakakatakot sa mga tao sa kamatayan kahit na maaari silang ituring na mga malakas na puntos. Ang mga sigarilyo na hinihit-hit ko ay napakamura, 2 box bawat pakete. Hindi ko rin sila madalas na naninigarilyo. Ang alak na iniinom ko ay mas mura pa, at hindi ako nalululong sa mga bagay na iyon, kahit na hindi ako nalululong sa mga bagay na iyon. Tungkol sa mga bagay na iyon, hindi ako interesado sa pagsusugal. Siguradong mananalo ng pera. Mapait na nag-isip si Justin sa katahimikan. Wala siyang maisip na ibang sasabihin sa mga sandaling iyon. Pilit na ngumiti, sinabi niya, iyon lang. Kapag narinig mo ang mga ito, dapat mong isipin na ako ay nasusuka. Minsan iniisip ko na ako ay isang napakasamang tumpok ng tae. Bakit parang patay na patay ako samantalang ako ay mas matanda sa 20 kaunti? Sa tuwing nakikita kitang nagsusumikap, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako kaysa sa iyo. Tama na. Biglang tumayo si Marian, dala ang kanyang handbag sa kamay. Nakatuon ang kanyang tingin kay Justin na parang malamig na simoy ng hangin. Bahagyang namula ang kanyang mga mata, habang mahigpit na nakadikit ang kanyang mga ngipin, na para bang gustong dukutin ang mga mata nito. Dahil sa matinding galit at pagkabalisa, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Justin, napag-usapan mo kung gaano ka kakulit. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na tayo ay kabilang sa magkaibang mundo, na isang pagkakamali na tayo ay magkasama? Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Dahil alam mo kung gaano kakakulit ang isang lalaki, hindi na kita huhusgahan. Tama ka. Nothing's absolute, but there are certain things set in our hearts. We're not suited for each other. Dapat umalis ang mga dapat nang iwan. You don't have to give me a long-winded speech. Alam mo naman na sobrang busy ako. Wala akong oras para makipag-usap sa'yo ng kalokohan. Pagkatapos magsalita ni Marian, galit na galit siyang tumalikod at umalis sa restaurant. Sa sandaling umalis siya sa kanyang upuan, ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi mapigilan. Ang pagdaan sa iba't ibang kaligayahan, pagkabalisa, at pagkabigo, ang huling resulta ay ang oras pa rin. Simula pa lang gusto na niyang magpaalam, bakit niya pa ako hinanap. Mabilis na tumakbo palabas ng restaurant si Marian at nakarating sa mga lansangan. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha, ngunit tila hindi ito tumitigil kahit ilang beses niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang hilagang hangin ay humahampas sa mga lansangan na naiilawan ng malapatak ng ulan ng mga ilaw. Hindi napigilan ng mga dumaraan na ibaling ang kanilang mga tingin sa napakagandang babaeng ito na walang tigil sa pag-iyak, ngunit walang lalapit sa kanya para aliwin siya. Ito ay ang pakiramdam ng distansya na kung saan ay kalunos-lunos at nakakatakot pa. Sumuko si Marian sa pagpahid ng kanyang mga luha. Simula pagkabata, halos nakalimutan na niya kung paano umiyak, ngunit pagkatapos makilala ang taong ito, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang puso habang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ito ay isang pag-aaksaya pa rin ng pagsisikap, tulad ng pag-scoop ng buwan mula sa tubig. Gayunpaman, tulad ng pagpaplano ni Marian na tumakas mula sa lugar kung nasaan ang taong ito, upang humanap ng liblib na sulok na pag-iiyakan niya, biglang sumugod si Justin palabas. Nang makita ang likod ng figure na naglalakad palayo, huminga ng malalim si Justin bago biglang sumigaw. Marian! Ako ay isang kakilakilabot na tao tulad ng inilarawan na naninirahan sa ibang mundo kaysa sa iyo. Ngunit ang isang tulad ko. Hinahayaang magkagusto sa isang tulad mo. Sa mga lansangan, ang mga tainga ng lahat ay okupado sa biglaan at kakaibang pagtatapat na ito. Huminto ang oras sa eksaktong sandaling ito. Ang mga luha ni Marian ay gumagala sa hangin, habang ang kanyang buong katawan na tila nabigla, ay nanigas na parang isang piraso ng kahoy. Nakatayo sa gitna ng kalye, nahirapan siyang humakbang pasulong. Hindi lumingon si Marian. Bagamat maingay ang paligid, naririnig niya ang mga yabag ng lalaking papalapit sa kanya. Napakalakas at matapang nilang tunog.
Ang dalawang braso ay dahan-daang pumulupot sa mga balikat ni Marian mula sa likod, dahilan upang ang kanyang buong itaas na katawan ay yamakap ng mahigpit, na para bang ang dalawang katawan ay natutunaw sa isa. Umiiyak pa rin si Marian. Pakiramdam niya ay napahiya siya ng husto ngayong gabi. Ngunit paano siya tumigil sa pag-iyak? Damang-dama ang nagninangas na init at ang pamilyar na hininga ng lalaki. Ramdam na ramdam pa nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Sa sandaling ito, silang dalawa lang ang nagmamay-ari ng mundo. Nagpalakpakan ang ilang tao sa paligid, habang naririnig ang mga tunog ng mga sipol. Maya-maya, nagpalakpakan ang karamihan sa mga tao. Sa kalye, ang palakpakan ay kasing lakas ng isa sa isang teatro. Huwag mo na akong yakapin, pinagtatawanan tayo ng lahat. Sabihin mo sa akin kung pinapayagan kitang magustuhan o hindi. Sino ang magtatanong ng ganyan? Hindi kita bibitawan kung ayaw mong sabihin sa akin. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi habang nakababa ang kanyang ulo. Matubig pa rin ang mga mata niya. Hindi marinig, sinabi niya, oo. Ano? Hindi kita marinig. Ngumisi si Marian. Magagalit ako kapag hindi mo ako pinakinggan. Walang magawang ngumiti si Justin at pinakawalan siya bago tumalikod. Gamit ang dalawang kamay, masuyong hinaplos ang malambot nitong mukha. Got it? How is a old married couple this shy? Uwi na tayo, Mrs., sabi ni Justin bago hinawakan ang kamay ni Marian at naglakad patungo sa parking area. Pero hindi ka pa kumakain, nagmamadaling sabi ni Marian. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Nabusog ako sa pagkakayakap sayo, hindi ko na kailangan ng pagkain. Paano ako? Ipaghahanda kita ng pagkain sa bahay. Ngumisi si Marian habang pinipigilan niyang ngumiti. Sa sobrang saya ng karamihan, mabilis siyang naglakad patungo sa parking area kasama si Justin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Justin, gayon din siya. Ito ang unang pagkakataon na nag-aatubili siyang bitawan ang kamay nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.